Ngayong araw, pag-uusapan natin kung paano magbilang ng 2s, 5s at 10s hanggang 100. At sasamahan tayo ng ating kaibigang libro upang mas maintindihan natin ang ating aralin. Ito ay pinamagatang Maglakbay sa Islang Pantropiko kasama ang mga numero. Tara, simulan na natin! Mayo na naman ngayon. Buwan na naman ng tag-init. Ibig sabihin, panahon na ulit para magpunta sa dagat at lumangoy. Maloy, bumaba ka na riyan at aalis na tayo. Sigaw sa akin ni nanay dahil kailangan na namin bumiyahe papunta sa Islang Pantropiko. Hindi ko na namalayan ang aming biyahe at nagising na lang ako nang narito na kami. Tanaw ko na ang asul na dagat na puno ng mga batang nagtatampisaw. Pagpasok pa lang ay nakakita na ako ng maraming bangka. Sabi ni nanay, kayak daw ang tawag doon. Sa bawat kayak, may 2 nakasakay. Ilan kaya silang lahat na nasa kayak? Mga bata, pwede ba natin tulungan si Maloy na bilangin kung ilan ang mga nakasakay sa kayak? Paano kaya natin sila bibilangin? Sa nakasanayan nating pagbibilang, pwede natin silang bilangin ng isahan. Ngunit, kung inyong mapapansin, sila ay nakagrupo ng dalawahan at may paraan upang mabilang natin sila ng mas madali at mas mabilis. Ito ay tinatawag na laktaw na pagbilang o skip counting. Mula sa salitang skip, may mga numero tayo na lalaktawan kapag tayo ay nagbibilang. Sa halimbawang ito sa ating kwento, maaari natin silang bilangin ng dalawahan. Ibig sabihin, magdadagdag tayo ng 2 sa susunod na bilang. Pwede ba nating subukan? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 na mga tao. May 20 o 20 mga tao na nakasakay sa kayak at mas mabilis natin silang nabilang. Pinaghanda na rin kami ni tatay dahil kami raw ay sisisid sa ilalim ng tubig at papanoorin ang mga isdang lumangoy. Snorkeling daw ang tawag sa gagawin namin. Paglubog ko pa lang ay nakakita na agad ako ng mga kumpul-kumpul na isda. Nakakatuwa, ang dami nila! Sa bawat grupo, may 5 isda. Pero, ilan kaya lahat ang mga isdang ito? Ngayon naman, pwede ba natin tulungan si Maloy na bilangin kung ilan ang mga isda? Paano kaya ulit natin sila bibilangin? Muli, pwede natin silang bilangin sa paraang nakasanayan natin na isahan. Ngunit makikita natin na marami ang mga isda at nakagrupo sila ng 5. Kung gayon, maaari ulit natin gamitin ang paraan ng pagbibilang na ginamit natin kanina upang mabilang natin sila ng mas madali at mas mabilis. Sa halimbawang ito naman sa ating kwento, maaari natin silang bilangin ng 5. Ibig sabihin, magdadagdag tayo ng 5 sa susunod na bilang. Pwede ba nating subukan? 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50. May 50 o 50 mga isda ang nakita namin sa ilalim ng tubig. At mas mabilis natin silang nabilang. Masaya, ngunit nakakapagod pala ang sumisid. Kaya umupo muna kami sa pampang. Ang lambot ng buhangin. Paglingon ko ay nakakita ako ng mga nakalinyang shells, iba-iba pa ng kulay at laki. Sa bawat linya, may 10 shells. Ilan kaya ang lahat ng shells na ito? Handa pa rin ba kayong tulungan si Maloy na bilangin kung ilan ang mga shells? Paano kaya ulit natin sila bibilangin? Kagaya lamang ng kanina, pwede natin silang bilangin sa paraang nakasanayan natin na isahan. Ngunit makikita natin muli na marami ang mga shells at nakagrupo sila ng 10. Kung gayon, maaari ulit natin gamitin ang paraan ng pagbibilang na ginamit natin kanina upang mabilang natin sila ng mas madali at mas mabilis. Sa halimbawang ito naman sa ating kwento, maaari natin silang bilangin ng 10. Ibig sabihin, magdadagdag tayo ng 10 sa bawat bilang. Pwede ba nating subukan? 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 na mga shell. May 100 o 100 na makukulay na shells at mas mabilis ulit natin silang nabilang. Halos nalibot na namin ang buong isla at lumulubog na rin ang araw. Oras na para magpahinga. Napakasaya ng araw na ito, nakapaglakbay na ako at natuto pa sa mga numero. At para mas matandaan natin ang laktaw na pagbibilang, subukan natin silang kantahin.
2, 4, 6, 8, 10. Yan ang bilang dalawahan. 12, 14, 16, 18, 20. Yan ang bilang dalawahan. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50. Yan ang bilang limahan. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Yan ang bilang sampuhan. At doon na nagtatapos ang ating kwento. Nakasama natin si Maloy sa kanyang paglalakbay kasama ang kanyang pamilya sa Islang Pantropiko. At natutunan din natin kung paano ang laktaw na pagbibilang o skip counting. Ito ay ang pamamaraan ng pagbibilang kung saan tayo ay tumatalon o may nilalaktawan ng mga numero kapag tayo ay nagbibilang. Mahalaga ito upang tayo ay bumilis sa pagbibilang na siyang mahalagang pundasyon upang matutunan natin ang mga aritmetikong operasyon o arithmetic operations sa hinaharap. Sana ay natuto at nag-enjoy ang lahat. Hanggang sa muli, paalam!